Tanghali po mga paps. Sa makaka-encounter po nito, itong problema po na to, yung actuator po ng turbo, Cummins engine po. Yan po yung actuator nya. Nandun po yung socket nya. Tapos yan po yung supply ng actuator ng turbo papunta po sa kabila. Yan ang naging problema po sa kanya. Naglo-low power siya, saka biglang namamatay pag ano. Saka dito ko napansin niya itong actuator niya, hindi normal po yung gana niya. Kaya inano ko po, tinignan ko po, nakita ko po yung nag-abnormal sa kanya, yung doon po sa may actuator control niya, sa may electronic. Ngayon papakita ko po kung ano yung tsura po ng actuator control. Kinalas ko po at tinignan ko na po, tinesting ko yung solenoid nya. Ito po pala yung itsura ng turbo actuator ng whole set na turbo na yun sa Cummins engine. Ayan po yung actuator nya, yung socket nya, ayan po. Tapos ito yung inlet nung air supply. Tapos out, ito yung papunta dun sa turbo actuator. Ayan po yan. Ngayon tinignan ko po yung meron kasi kaming isa nitong may problema. Tinignan ko, chinek ko muna, tinest ko doon. Yung binuksan ko muna bago ko kinabit doon. Tapos ito yung original nya. Binuksan ko, nung pagkabukas ko, natanggal pala tong hinang, tong part po na to, yung tatlo na yan, para dun sa solenoid nya. Solenoid valve. Ngayon hininang ko po. Nung kinabit po namin, naging okay naman. Ni-road test namin ng malayo. Ayun, naging okay naman yung unit. Kaya ito po yung salarin. Yan po yan. Di ko po alam kung nasa magkano po to pag binili. Tsaka kung merong stock po to dito sa Pilipinas. Kasi napakadalang pa po ng unit na ganitong unit, yung Durastar. Ayan po yung board nya, parang cellphone na. Nandyan po yan nakapatong sa ibabaw po na yan. And chinek ko po dyan, wala rin problema po dyan. Lahat ng resistor tsaka yung diode, tinignan ko po yan. Chinek ko po ng multimeter, wala naman po problema. Doon lang po yung part din po na yan, dyan din po. Itong original nya, hininang ko lang din po kasi dyan ko rin po nakita yung problema nya. Yeah. So makaka-encounter po nito. Yan po yung likod.